din po. Sige po, habang iniintay natin ang mga gwapong Cubs na iayos ang kanilang mga sarili, tayo naman po ay sabay-sabay na huminga ng malalim. Hingang malalim nga po. Hingang mababaw po. Mababaw lang. Isa pa pong hingang malalim. Yung pong hindi masyadong malalim. Yung pong mababaw. Yung pong sobrang lalim na lalim. Na-release po ba ang tensyon nyo? Nawala po ba ang stress nyo? Nagalak po ba ang puso nyo? Marapat lang po sapagkat ilang araw na lang po at Pasko na. Tito Alan. Bagamat nasa lahat po ang tikang kapatid na Alan, ay pwede po bang sabay-sabay tayong umawit ng happy birthday na a cappella? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tagalogin po natin. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligayang bati. Sino kaya binabati namin ng happy birthday? Alam niyo po, ang may kaarawan ngayon ay isang kapatid na si kapatid na Josie Jamsey. Siya po yung nanay ng ating isa sa mga IT na si kapatid o anak na Jeff. Palakpakan po natin ang buhay na Jeff. Ayan. Pero mas masarap pong kumanta ng may tugtog, ne? Amen po ba doon? Sige po, intayin nating maupo ang ating organista. Okay, meron lang pong inire-relay na mensahe. Kayo po ba, bago po tayo muling umawit at bumati, matanong ko lang po kayo, ready na po ba kayo para sa darating na Kapaskuhan? Handang-handa na po ba kayo, Tito Alan? Pwede daw po bang isang happy birthday? Okay, may aayusin lang daw po. Handang-handa na po ba kayo? Ay, walang handa. Walang nakahanda pala, ibig kong sabihin. Pero alam kong may mga handa kayo. No? Para po sa umagang ito, alam ko po na ang lahat ay may galak sa puso. Ang lahat ay excited para sa darating na Kapaskuhan. Ang lahat po ay excited maglagay ng laman ng sobrang pula. Ano po ba yung sobrang pula? Pero ako po hindi kasilanan, kahit sobrang puti ay pwede na. Amen po ba doon? Sino po ang may gusto ng sobrang puti? Sobrang puti. Taas po ang kamay. Gusto nila pula talaga kasi yon ang ano. Diba? Sabi ng isa nating kapatid na alagad, anything goes, kahit ano pwede. So, yun. At para po, okay. Sige po. Yayamang tayo ay nahaharap sa isang pinakaiintay na panahon sa ating buhay, which is, ito naman po ay ating ipinagdiriwang taon-taon. Sama-sama nga po tayong mag-isip kung ano po ang ating Christmas wish para sa Paskong darating. Meron na po ba kayong mga wishes? Meron na po ba kayong mga wishes? At para kung kayo po ay handa na at meron na kayong nakalaang mga wishes para sa darating na Pasko, huwag po tayong mahiyang tumayo sa harap. Kahit ano pa man po ito, buong galak nating isiwalat sa Panginoon. At alam ko po, ano man ang ating kahilingan sa Panginoon para sa Paskong darating na ito,
Kung ito ay taimtim sa ating kalooban na ating hihilingin, ito ay ating kakamtin. Amen po ba doon? Amen. At para po pasimula, nais ko pong tawagin ng isang kapatid upang magbahagi na alam ko pong kahit paano ay meron siyang gustong hilingin sa kanyang buhay para po sa Paskong darating. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Caps. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una po sa mga alagad, saka po sa mga choir, at mga kap, kapwa ko, kap. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay sa oras na ito ay maligaya ako at dumating na po na naman ang ating inaantay na Kapaskuhan. Tayo po lahat ay maligayang maligaya. Mga kapatid, po natin kalilimutan na tayo po ay anak ng, tayo po lahat ay anak ng Diyos. Yun po, ang masasabi ko po, ako ay kahit paano ay nakararaos din po sa loob ng taon-taon na dumarating. Ako po ay sa mga oras na ito ay maligayang maligaya sapagkat dumating na naman ang ating Kapaskuhan. Mga kapatid, kahit na sino sa atin ay inaantay po natin ang mga oras na ito at panahon ng Kapaskuhan. Mga kapatid, huwag mo natin kalilimutan ang ating amang nagmamahal sa atin. Maligayang magligaya po ako sa mga panahong ito sapagkat dumating na naman ang ating pinakahihintay. Ako po ay sa mga oras na ito ay maligayang maligaya sapagkat una-una po sa lahat, ang mga pamilya ko po ay nagsidating sa Kapaskuhang ito. Ang hinihiling ko lang po, hinihingi ko po sa ating Panginoon, meron po akong apo na dalawang naka-apply po na sa abroad, nag-aantay lang po ata ng kasabit. Sana po ay sila ay maalis sa susunod na panahon. Ang masasabi ko lang po ay huwag po tayong makakalimot sa ating Panginoon, pagkat siyang ating sandalan ng ating buhay. Sa oras po na ito, ako ay humihingi ng kapatawaran sapagkat lang iba kong mga anak, yung dalawa ko pong anak ay malayo sa akin, nasa Bulacan. Sana po
ay dumating sila sa darating na Kapaskuhan. Hanggang dito na lang po at inaasahan ko pong tayong lahat ay maligaya sa ating Kapaskuhan. Yan lang po. Maraming salamat po. Alam niyo po, damandama ko yung kanyang kaligayahan kasi paulit-ulit niya pong sinasabi na siya ay maligaya sa darating na Pasko na ito. Bagamat binanggit niya din na meron siyang 2 anak na nasa Bulacan, pero wag ka pong malumbay, Bulacan lang po yun. Ang kinin mo po bago mag alas 12, darating yun sa inyo. Palakpakan po natin ang buhay ni Diyos. Di po ba? Amen po ba doon? Amen po. Yes. Akala ko po nasa iba yung dagat. Yung po pala nasa iba yung municipality. So yun po, wag ka po malungkot. Kasi po kanina habang nagbabahagi ka, pagamat sinasabi niyang maligaya siya, pero ang mukha niya ay malumbay. Amen po ba doon? Napansin niyo po ba yon? Yan. Pero kung meron pong isang tao na masaya sa oras na ito, sapagkat kasama niya ang kanyang mahal sa buhay, wala po. Isa po ito sa maligaya sa Paskong ito. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay sa ating kapatid na May. Bakit nga po ba masaya? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa tanghaling ito, buhay po ang Diyos. Buhay nga po. Medyo, inaantok po ba tayo? Hindi naman po. Dapat po masayang-masaya na palapit na po ng palapit ang Pasko. Merry Christmas po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Ayun, nabuhay na po. buhay po ang Diyos. Sabi nga po ni Tita, ate pong facilitator ngayon, isa po ako sa masayang-masaya. Amen na amen po. Bakit po? Bago ko po ibahagi, asan po si Tita Ellen? Po. Kasi po, nung pong year 2011 po, nang una akong madako dito, at galak po ang puso ko, naririto po ngayon yung anghel na ginamit sa akin ng Panginoon. Yung kaparaanan po kung paanong ako inaakay sa dakong ito, siya po ang nagturo sa akin ng lugar na ito. Dito ko po nakilala ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Kunching. Lumabas po siya. Gusto ko po siyang ipakilala dahil po siya yung anghel na binigay sa akin ng Panginoon. Anak po siya ni Tata Erneng na kung saan po, nandoon po ako sa ospital. 2 ospital po yung pinuntahan ko. Ilang linggo lang po ang pagitan. No po? Nag-leave po ako sapagkat ako nga po yung nagtuturo ng panahon na yun. November po iyon, 2011. Na kung saan po, nung unang ospital, akala ko po makakapasok na po ako, subalit hindi po niloob ng Panginoon. At nung malipat po ako sa ospital sa Baliwag, pauwi na po kami noon, kaunting bahagi po, no? Pauwi na po kami noon, nakabukas po yung pinto ng kwarto kung saan po ako nakakonfine. Nginitian po niya ako. Akala daw po niya, pinsan niya ako, kamukha ko daw po yung pinsan niya. Pero yun po ay kaparaanan ng ating Panginoon. Hanggang pumasok po siya dun sa kwarto, yung pong aking ina, makwento po, nagkakwentuhan po sila. At yun nga pong paraan na hindi ko po makamta ng kagalingan sa ospital, sa pamamagitan po ng mga doktor, na ibahagi po niya ang dakong ito, ang mga hiwag at kadakilaan na ginagawa ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching. At yun po, tumimo po sa isip ko, at nagbalak nga po kami na tumungo sa dakong ito. Mga kapatid, palakpakan po natin at walang hanggang papuri at pasasalamat sa Ama kay Tita Ellen po. Ayan po, talaga pong niloob ng Diyos, nandirito po siya ngayon. Yun po ay isang kahilingan ko na binigay ng Diyos. Nung panahon po na yon, 3 taon na po ang lumipas, at sa mga nakakaraang pong taon noon, napakapayat ko po. Ayan, alam po ni Cathy, magkabatch po kami. Hindi po ako tumataba talaga. Isang wish ko po sa Panginoon noon, napakatagal po na tumaba po ako. Ngayon, eto na po, mataba na po. Yun po ay isang wish na nagkatotoo. At ang isa pa po na sinasabi ni Tita, ang kabiyak ng puso ko po ay nagtatrabaho sa ibayang dagat. Siya po ay isang seaman, na kung saan po ang huling Pasko na nakasama namin siya, kung di po ako nagkakamali, ay 6 years old lang po yung anak namin.
At ngayon po ay 16 years old na po siya. 10 years po. Noon po hinihiling ko, Ama, sana naman loobin mo po na makasama namin siya sa Pasko. Kasi po laging natatapat, nasa barko po siya. At di po ba, buhay na buhay ang Diyos. Kasama po namin siya ngayon. Nandirito po siya. Alis na lang po siya after po ng New Year. Talaga pong napakabuti at napakadakila ng Diyos. Ano nga po ba yung kahilingan natin na hindi niya nababatid? Ano po ba yung kagustuhan natin na hindi niya kayang ibigay? Maging tapat lang po tayo sa Kanya. Ngayon po, nung sinabi ni Tita yung Christmas wish, alam niyo po mga kapatid, lahat po tayo, batid ko po, bawat isa ay may pagnanasa, yung mga material na bagay, kasama po sa buhay ng tao. Sino nga po ba ang ayaw ng maalwan na buhay? Masayang pamilya, Subalit po, sabi nga, pag tinanggap mo na po ang Diyos sa iyong buhay, meron o wala, pantay lang po. Amen po? Amen na amen po tayo dyan. Meron po o wala, okay lang. Masaya pa rin po ang buhay. Sapagkat alam po natin ang Diyos ay nakagabay at patnubay sa bawat araw ng ating buhay. Amen po ba? Amen po. Kaya po ngayon, bilang isang lingkod po niya, ito po sa tuwing na ay hinihiling ko po sa Kanya, na sana po bilang isang hinirang sa pamagitan po ng ating mahal na Apo Conching, ay patuloy ko pong magampanan at di po masayang ang kaloob na ito na kung papaano manahan siya sa aking katauhan. Dahil nga po sa totoo lang po, sa atin po sa sanlibutan, hindi po madali Lalo po sa amin, sa paaralan, napakarami pong taong kapwa mo na makakasalamuha mo, iba-iba po ng ugali, totoo po yan. May mga magulang po, may mga bata, may mga kasamahan kang guro, may mga namumuno na hindi ka minsan nauunawaan. Bumalik po sa aking kaisipan yung binahagi po ni Ma'am Celia last Saturday po, kung saan lumuluha po siya. Na damang-dama ko po kung papaanong sinasabi niya na may mga kasamahan din po siya na hindi nauunawaan ang dakong ito. Totoo po yun, nagaganap sa ating buhay. At yun po'y napakasakit sapagkat hindi naman po lahat ay nakakadama at nabuksan, nakakilala at tumanggap na sa ating Panginoon. Nakakalumbay po Nung po na-share si Mother last Saturday po, na kung saan lumuha po siya, emotional siya po, alam niyo po ako din, nung nagbabahagi po siya, nandun po ako sa may sulok. Hindi ko po mapigilan ng maluha. Bakit po? Sapagkat nagkaroon po ng kaganapan din sa akin. Sa akin po, nung makalipas lang na araw na bago siya magbahagi. Na kung saan meron pong mga katauhan, kapwa po natin hilalang, ating mga kapatid, na yung ginagampanan mo po sa iyong buhay, hindi po nila maunawaan. Ginagamit po sila ng kalaban, yung kanilang katauhan upang ikaw'y malumbay. Pero sa totoo po bilang lingkod, ang pangunawa po ay kailangan. Ang damdamin ko po, hindi po ako nagagalit. Pero po yung damdamin po bang nalulumbay ako at naiyak po ako kay Mother dahil tinuran po niya na nalulumbay siya dahil alam niyang mas nalulumbay ang ating Panginoon. Amen po, doon po ako naluha na talaga po palang ganon. Subalit talagang buhay po ang Diyos nung magana po sa akin yon. Doon po sa paaralan, talagang nasilayan po ng Ama kung paano ako nalumbay, paano ako lumuha, kung paano ko po inisip bilang tao yung kanilang mga sinasabi. Kapag hindi nga po lahat ay nakakaunawa. Dahil buhay po siya, pinagalak po niya ako, yung pong taong ginamit ng kalaban na yon, na bago po pinihit po ang kanyang isip. At nung bandang huli, kami pa po ang sumikat, buhay po ang Diyos. Kumbaga po pinagalak niya po ang aking puso pagkatapos noon. Patotoo lang po ng Ama, ano man ang kaganapan, subalit ikaw ay nasa katotohanan, ikaw ay nasa tama, nandyan po siya sa tuwina. Kaya po ang kahilingan ko, dahil binigay naman po niya ang kagalakan, buo po kaming pamilya ngayong magse-celebrate ng Christmas. Naririto po tayong lahat, magse-celebrate po tayo bukas sa Christmas party, magkita-kita po tayo. Ay nawa po, patuloy siyang manahan sa aking katauhan. Patuloy din po na ako'y makasunod sa kanyang kalooban, makapagdulot ng liwanag sa mga kapatid po natin,
kung ano yung ating tinanggap, maibahagi ito sa kanila. At patuloy po manahan ang pag-ibig sa bawat isa na tunay na diwa nga po ng Pasko. Kung saan ang ating Panginoon, binigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Hindi po pinili ng Diyos kung sino lang yung ililigtas, kundi po tayong lahat. Kaya binigay ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya po mga kapatid, sabi nga po, magmahalan. Yun po ang kahilingan na pinakamaganda at magpatawad, hindi nga lang po sa nguso, kundi sa puso. Iyan lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Alam kong nag-uumapaw sa iyong puso ang kagalakan, ang tuwa, ang kasiyahan, at higit sa lahat, ang pag-asa na sa tuwina, ano man ang iyong kahilingan, iyong makakamtan sa mataimtim mong panalangin at pananalig sa Diyos na Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Inaantok po ba kayo? Hindi po. Natamlay lang po yung panahon dahil malamig, di po ba? Pero kung mainit naman po, alingas-ngas, ganyanan tayo ng ganyanan. So, anyway, masarap po yung ganitong panahon. Alam niyo po, sadyang napakabuti ng Ama, sapagkat kung tayo po ay mayroong kataimtiman na sa Kanya ay nananalangin, walang hindi sa atin na ipagkakaloob, hindi niya ipagkakait. At isa po ako sa buhay na patotoo na anuman po ang aking kahilingan, kagaya ng aking inang pastol, ay aking nakakamit. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Bilang inang pastol ng Kawandos, ano pa nga po ba ang mahihiling niya sa buhay? Settled na po lahat ang mga mahal niya sa buhay, ang kanyang mga anak, gaya ng sa tuwin ng kanyang ibinabahagi sa atin na nagbibigay sa atin ng inspiration. Subalit, sa kabila noon, siyempre po, di man sabihin, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay meron pa din siyang minimithi. Yung po ay surprise. Pero po sa pagkakataon na ito, meron akong gustong tawagin. Ano nga po ba ang hihilingin ng isang anak para sa Paskong ito? Palakpakan po natin ang anak ng ating mahal na Mami Beth, na si Cathy Chico. Isa nga pong malakas na palakpak nang magising tayo. Maraming salamat po. Ako pinasurpresa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Pasko pong ito, kasi po, para po sa akin, ang lahat po ng kailangan ng isang tao, pinagkaloob na po sa amin ng Panginoon. Kasi po, ako naman po ay hindi po mapaghanap na tao kung ano po yung binibigay niya. Ako'y tinatanggap ko na po yun at ako kontento na po ako. Ang lagi ko lang pong pinapanalangin sa Kanya ay patnubayan po ang aming pamilya, panatilihing malakas ang katawan at ilayo sa mga kapahamakan. Pero dahil po ang aking pong ina ay nandito naman sa Divine Mercy, pinagaan na po ng Ama ang aking kalooban dahil alam ko po na dahil sa kanyang paglilingkod dito ay pinapatnubayan po kami ng Ama sa araw-araw na aming buhay. Iyon lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat, anak. Alam niyo po, damang-dama ko yung sinabi niya, mapakamaikli pero mapakamalawak. Buhay po ba ang Diyos? Opo, hindi po Sister May, kapatid Teacher May, mapakamaikli nung sinabi niya pero malaman. At nadama ko kung paano yumuko ang aking inang pastol. Alam ko, gusto niya nang magtiri-tiri ay, sapagkat ano pa nga daw po ba ang hihilingin niya. Samantalang ipinagkaloob na sa kanila ang magandang buhay. At higit sa lahat, andito ang kanyang mami na naglilingkod sa dambana. Kung kaya't pinayapa na anyang kalooban, ano man ang kanyang agam-agam, itinaas na ito sa Panginoon sa pamamagitan ng Mami Beth. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Di po ba? Kayo po ba? Kayo nga po, magtaas nga po ang kamay ng merong malalim na kahilingan para sa Paskong ito. Meron po ba? Meron po ba sa inyo? Meron. Meron po. Sige nga po, tumayo nga po ang isa sa inyo. Huwag po kayong mahiya. Halika po, kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Caps. Inaantok po ba kayo?
Huwag po kayong aantukin. Mamaya kakanta tayo. Kakanta tayo ng secret. Ayan. Alam niyo po, kung matatandaan nyo ang kapatid na ito, kung paano siya nung unang araw na dumating dito sa Dambana, na ito ang pinagsisigawan niya, kung ano yung itsura niya, meron siyang NGT na hindi po natin sasabihin na ganito na siya at muli siya makapagdadrive, pero buhay ang Diyos. Siya ay dakila, siya ay mabait. Ang kanyang kahilingan sa kanya ipinagkaloob, hindi ipinagkait. At ngayon po, pakinggan natin ang kanyang kahilingan para sa Paskong darating. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa mga alagad, sa mga kasama kong Kaps. Nadinig ko po kasi yung sabi ni kapatid yung importanteng kahilingan sa Panginoon Diyos. Kasi po sa tuwing magsisimba po ako, sa tuwing pupunta po ako rito, pagpasok po sa adoration, ang nihiling ko po sa Panginoon Diyos yung wag na akong mawalay sa Kanya. Kasi po matagal ako nawalay sa Panginoon, kaya sa ngayon po talagang nagmimiti ako na wag nang mawalay sa Panginoon. Kaya po lagi kong hiniling sa Panginoon na ako wag nang mawalay sa Kanya. At yung pong pananampalataya ko ay laging buhay, palakas. Totoo po yung sinabi ni kapatid na noong pong una ako mapunta rito, talagang kala ko hindi na nga ako mabubuhay dahil po noong punta ako rito, naka-wheelchair, may NGTO sa ilong, tapos tumutulo po yung laway, naduduling, tapos po sinisinok. Yun po wala pong hinto yun. Pag po kita ko ng Apo Kunching na aking sinisinok, nilalapitan po ako at tinihirit po yung aking ganito, nawawala po. Pero di rin po muulit. Kaya po, pag ako yung matutulog sa amin sa gabi, napakalaking problema dahil po nahihilo ko, hihiga po ako. Pag po ako yung ngawit na rin sa wheelchair, papalipat po ako rin sa diban. Pag po ako yung ngawit na sa diban, papalipat po ako rin sa aking higaan sa kwarto. Pag po yung matutulog na ako, yun po yung pinuproblema ko. Talaga pong halos maiyak ako dahil paano ko pang makakatulog? Sinisino ka. Tapos umiikit yung paningin mo, tumutulo yung laway mo, sino po ba yung makakatulog? Pero nung po ako yung mapunta rito sa Dambana, pag uwi ko po sa amin, mahiga ako, tulog ako timano. Yung po sinok, nawawala na agad. Kaya po, narinig ko nga po yung kuwan ni kapatid. Talaga pong nagmimiti po ako talaga sa Panginoon na wag na akong mawalay sa Kanya at ang pananampalataya ko. Kahit saan po ako umatin na gawain, talaga pong unang hinihiling ko yung aking pananampalataya, wag nang manghina. Kaya po, tayo pong mga kapatid, lagi po tayong kailangan mainit sa Panginoon. Kasi po, pagka po tayo meron dating na malamig. Kagaya po nung minsan papunta po ako rito, Miyerkules ng gabi. Doon po sa may daan sa amin, dam. May lead po yung karsada. Nauna po sa akin yung tricycle at saka yung van. Ang dala ko naman po, tricycle lang. Yung pang tricycle, mga ginawang nakaraan. Yung pong van, pwede naman dumiretso yung ganun, pero ako yung gilid-git. Tatamaan po ako, tatamaan din siya, magagasgas yung kanyang sasakyan. Kinabugong ganon. Sabi ko, tatamaan ako. Hindi po ako pinasin, diretso rin siyang ganon. Kung hindi ko na itulak ng konti yung tricycle ko, tatamaan po talaga. Kung tricycle ko tatamaan, wala namang pong problema at wala namang pong magagasgas. Yung pong kanya ang magagasgas. Kaya po, nababa ako. Pinabuksan ko yung bintana niya, sinabi ko sa kanya, ikaw ba yung marunong mag-drive? Sabi ko sa kanya ganyan. Yun po panghihina na sa Panginoon. Kaya po, nung dumating ako rito, nagpunta po ako sa adoration, hinanghiya po ako sa Panginoon dahil umalis ako sa amin na mainit ang aking damdamin sa Panginoon. Pagkatapos doon lang sa tulay, nanlamig na ako. Kaya po kailangan lagi po nating isipin ang Panginoon para di tayo manlamig. Ilang po't maraming salamat. Maraming salamat po, Kaps. Binigyan tuon niyo po ba ang kanyang kahilingan?
Ano po ang kanyang kahilingan? Huwag mawalay. Huwag nang mawalay sa Panginoon. Alam niyo po, ganito po yun eh. Ikaw ang lahat sa buhay. Di po ba ganon? Ang mithi, gabi't araw, upang ako ay di mawalay. Hawakan mo ang aking kamay. Amen po ba doon? Yes. Alam niyo po, kagaya po ni Caps, kami din pong mga alagad, at nawa po kayo rin laging magmithi sa araw-araw na huwag mawalay sa kanyang piling. Sapagkat po, totoong-totoo, bagamat tayo ay nagkakasala, subalit kung tayo ay muling madaling nakakabuelo o nakakapaglimi, ay maaalala po natin na ang ating ginagawa ay mali. Kung kaya kapag tayo ay agad naglilimi at humihingi ng kapatawaran sa kung ano man ang kamali ang ating nagagawa, ay isang indikasyon na tayo ay nasa kanyang piling. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Sa pagkakataon pong ito, meron po akong isang kasamang kapatid na lingid sa inyong kaalaman, maaring ang iba ay alam, ay mayroong matinding pinagdaraanan. Subalit ang kanyang pananalig sa Panginoon ay ganong katindi. Sa kabila ng kung paano ang kanyang mga anak ay sumasalungat sa kung ano yung nais niya, ay matatag pa rin siya sa kanyang disposisyon, sa kanyang desisyon, upang manatili sa dambanang ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid kong Tita Belia. Salamat po, Ama, sa kadakilaan mo. Salamat po sa lahat ng pagpala at binibigay mo sa akin at sa aming mga pamilya. Salamat po, Ama, sa kalakasang ito na patuloy mong pinagkakaloob sa akin. Ang lahat ng ito, ibinabalik ko po ang papuri pa sa salamat sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at Merry Christmas po. Tunay po ang sinabi ng ating kapatid na bagamat maraming pagdalisay na inaabot ang inyong kapatid ay at eka nga sinasalungat man ng aking mga anak ang aking pagtitibay at pananalig, pero hindi po ako napadaig. Pagkat sa kasalukuyan po ay mayroon akong isang karamdaman na muli ay pagdalisay sa akin na kung maaano po ay talaga namang manghihina ang iyong loob. Subalit, humihingi po ako ng gabay at patnubay sa Ama kung kaya't sa pamamagitan niya, ipinagkaloob po sa akin ng kalakasan ng kalooban. Noong pong una, ang karamdamang ito ay tunay pong umaabot po sa akin yung pag-iisip na hindi ako makatulog. Kaya't ang sabi ko po sa Ama, Ama, tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng katatagan ng kalooban at patulugin mo po ako. Ialis mo po ang hindi magandang bagay na iniisip ko at nananalig po ako'y papatnubayan niyo at gagabayan. Sa awa po ng Diyos nung gabing iyon, nakatulog na po ako ng mahimbing kung kaya't ang kalakasan po ay muli kong natamo, patuloy na ipinagkakaloob ng Ama hanggang sa kasalukuyan ng kahit may karamdaman, wala na po akong iniintindi kung hindi ipagkaloob sa Ama kung ano man ang dumadating na itong pagdalisay sa aking buhay. Talagang ganyan lamang po ang buhay. Sabi ko nga, ilang pagkakataon na po ang eka nga ay marami na pong pagdalisay na ibinigay sa akin. Nung unang dumating po ako rito, sa puso, iba-bypass po. Subalit, sa kalooban po ng Ama, isi-short ko na lang po, sa kalooban po ng Ama, hindi po ako nagpa-opera. Sa pagtitiwala ko po sa Kanya,
ay gumaling po itong nararamdaman ko. Bagaman po at paminsan-minsan talagang ganon dahil may edad ka na, ay dumarating pa rin po yung pagdalisay na ganon. Basta higil lang po, basta ipinagpatuloy at patuloy ko pong ipinagkakatiwala sa Kanya ang aking buhay. Isa pa po, marami po dumating po yung pagkakataon na hindi po ako makalakad. Talagang dumating po, nagpahatid lang po ako dyan. Pagdating po dyan sa ano na yan, pinangkulang po ako ng mga kapatid naming Caps at dinala ako sa Banyusan. Alam nyo po, sa pagtitiwala at pagtitibay ko sa Ama, nakauwi po ako, naglalakad na. Hindi na po ako binuhat. Kanya hindi po ba talagang alang imposible sa Kanya. At ngayon naman po, yung sinasabi ko sa inyo, yung mata ko, dapat din po ipa-opera yan, sabi ng doktor, dahil mayroon pong glaucoma. Hindi po ako nagpa-opera, dahil ang napapatakan ko po ng mata rito, glaucoma, bulag. Dahil nagpa-opera po sila, hindi po ako nagpa-opera. Kanya hanggang ngayon, nakababasa po ako ng Bible, malinaw po ang aking mata. O hindi po ba? O, ngayon po, yung last na sasabihin ko sa inyo, ako po'y may edad na. Subalit, binigyan po ako ng isang karamdaman, yun nga po yung hindi ako makatulog. Nagkaroon po ako ng 2 bukol sa ovary. May edad na po ako, 70 plus. Pero, yan nga po, sabi ko nga po, anak, huwag niyo kong alalahanin. At ang gusto po kasi ng mga anak ko, may edad na ako, paalis ko na po yung ovary, yung matris. Sabi ko, anak, ipagpaubaya niyo ako sa Panginoon. Tulungan lamang niyo akong magdasal. At sa pamamagitan niya, darating ang pagkakataong may ibabalita ako sa inyong maganda. Sa kasalukuyan po, wala na po akong nararamdaman dito. At pag dumating na po ang aking mga anak, malalaan nila, wala na itong nararamdaman ko. Kanya, Ama, papurit pasasalamat po sa lahat ng ito na ipinagkaloob niyong pagdalisay sa akin. Pinauubaya ko na po sa inyong lahat na naanalig po ako nagtitiwala na kayo po ang gabay at patnubay ko. Ang lahat ng ito'y binabalik ko po ang papurit pasasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po. Maraming salamat po sa iyo, Tita Belia. May napulot po ba kayo? Opo, di po ba? So, yun po yung mga kaganapan na kapag tayo po ay tapat sa ating pananampalataya sa Panginoon, kung tayo ay nakikipagtotohanan sa ating sarili para sa Kanya, ano nga po ang hindi natin makakamit? Amen po ba doon? Para po talagang matamlay sa kapahintulan po ng lahat, pwede po bang magsitayo tayo? Pwede po ba? Mami Beth, please, sorry po, pero para lang po to awake you. Okay. Tito Alan, pwede po ba? Umawit nga po tayo, ang Pasko'y sumapit. Tama po ba? Gusto niyo po ba yon? Ay sumapit, tayo ay managsiawit ng magagandang himig dahil sa Diyos pag-ibig nang si Kristo'y isilang May 3 oring nagsidala at ang bawat isa boses. Bagong taon ay magbagong buhay.
bagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamta natin ang kasagalaan. Tayo'y magagsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumabi ng sanggol na dulot ng langit. Tayo'y magmahala, ating sundin ang gintungan. At magbuhat ngayon ay hindi Pasko ay magbigaya. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya. Yes! Palakpakan po natin ang Diyos na buhay at salamat po sa mga kapatid kong choir. Nag-enjoy po ba kayo? Yung po ang kapatiran ng Divine Mercy na nagsasaluhan po. Kapag hindi na kaya, merong helping hand na dumarating. Di po ba? Amen po ba doon? Amen po ba doon? Ano pa nga po ba ang mahihiling natin sa Paskong darating? Sapagkat alam ko naman po, halos lahat na sa atin ay ipinagkakaloob, which is ang alam ko lang, nakakahilingan ng karamihan na naririto ay mabuting kalusugan. Amen po ba doon? Kagalingan ng kanilang katawang lupa, subalit ang nakakalimutang hilingin ay kagalingan ng kanilang kaluluwa. Ganun pa man, gusto ko pong tawagin na isang kapatid. Siguro po meron siyang isang magandang Christmas wish sa Paskong darating. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay para sa kapatid na Opel Sangkap. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. I bless you. We praise and we thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang akayin mo sa banal mong dambana. Kahilingan ko, nawat patnubay at gabay ng banal mong Espiritu. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagulat po ako nang tawagin po ako ng mahal na kapatid na Tita Promise. Maraming salamat po sa Panginoon sapagkat ngayong araw po na to, galak po ang aking puso na isa po ako sa magbabahagi sa patnubay at gabay ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa kinalugdan sa mahal na Apo Kunching. Napakasarap pong mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Papurit pasasalamat po sa Panginoon sapagkat naakay po ako sa banal na dambanang ito. Sa kabila po ng payak na pamumuhay, subalit nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat hindi man po ganon kayaman ng buhay dito sa lupa, subalit sa piling po ng Panginoon sadya pong mayaman. Ano nga po ba ang kahilingan natin sa ating Panginoon ngayong Kapaskuhan? Ako po kasi simula po nang naakay po ako sa banal na dambanang ito, mayroon po akong isang talaan na notebook na pagkagaling ko po dito, bago po ako matulog, doon po ako nagsusulat, nagbabahagi po ako doon sa patnubay ng ating Panginoon. Nakaraan taon po ng December din po noon, nung pong nagtala po ako na nilagay ko po doon sa aking talaan na yon na ang sabi ko po sa Panginoon, nawa po wag na po ako mawalay sa mga salita niyang banal. Purihin po ang Panginoon sapagkat ngayon po isang taon na po natupad po yung wish ko sa Kanya na hindi nga po ako nawalay sa mga salitang banal na inululuwal po ng ating mahal na Apo Kunching. Sapagkat nandun po yung pagnanasa ng aking katauhan na sa tuwin na po ay madako po ako dito, bagamat maliliit pa po yung mga anak ko. Subalit, sa patnubay at gabay din po ng banal na Espiritu na itinura ng mahal na Apo Kunching, naging payapa po ang bawat araw na nandito po ako. Kaya walang hanggan papurit pasasalamat po sa ating Panginoon. Kasama po ang
mahal na Apo Kunching sa bawat araw na minimensahe po niya, na tuwirang pong ninanamnam ko po yun sapagkat napakalaking bahagi nga po sa aking buhay ang bawat araw na pakikinig ko po dito sa dambanang ito. At higit ko pong pinasasalamatan sa kanya na mayroon po kasing isang kaganapan. Ilang linggo lang po nakaraan. Mayroon po akong hiniling sa Ama. Habang inahaplos ko po yung aking inda, alam ko po na hindi po naging masama yung aking kahihilingan sapagkat din natupad po. Nasabi ko po, kung loloobin mo na sa pag-haplos ko sa aking inda, hindi mo ipagkaloob yung lubos ng kagalingan. Kung yun lang po magiging paraan para makarating po siya dito sa banal na dambana, hinihiling ko po sa inyo yan, Ama. Tuwing haplusin ko po kasi sa aming tahanan yung aking mga pamilya, sa pamamagitan po ng patnubay ng banal na Espiritu, lahat po sila gumagaling. Subalit po dito po sa karamdaman ng aking inda, sapagkat hiniling ko po sa Ama, na sa sandaling haplusin ko po siya na kung magiging paraan nga po na hindi po niya makamtan yung kagalingan sa paghaplos ko, ibigay po niya. Kaya purihin, nagpupuri po ako sa Panginoon sapagkat siya po kusa ang sumama, nagaya po dito. Ngayon po kasalukuyan po binapabanyos ng mahal na Apo. Kaya sobrang galak po ng aking puso sapagkat isa po ako sa ginagamit ng Panginoon sa aking mga pamilya. Kaya gano'n na lamang po ang aking pagnanasa na sa bawat araw, makapakinig po ako ng mga banal na salita. Kaya tayo pong lahat, huwag po tayong maging sutil sa ating Panginoon sapagkat bawat kahilingan po, di man po natin siya tuwiran na naririnig, nakikita. Subalit siya po lahat alam niya kung ano ang ating pagnanasa, ang ating nais. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Purihin ng Diyos. Napakaganda po ng kanyang ibinahagi. Alam niyo po, kung lahat po tayo dito, kahit hindi man kayo, I'm referring sa inyo po na tagasunod, hindi man po kayo alagad na naturingan, subalit kung kayo po ay mataimtim sa inyong panalangin, sa bawat niyong pagdulog, kagaya po ng kapatid na Ophel, siguro po kahit kayo din, mahihil ninyo ang mahal niyo sa buhay. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Naniniwala po kayo doon? Opo. Opo. Sapagkat ang Panginoon po ay mabait. Kung sa bawat paghaplos po natin sa ating mahal sa buhay ng may katapatan, tayo dumudulog, Ama, nananalig po ako sa oras na ito, ano man ang karamdaman ng anak ko o ng sino man sa pamilya nyo, sa kalooban mo, sa kapangyarihan mo, walang hindi makakamit na kagalingan na mula sa iyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mapalad tayong lahat na naririto ngayon. Mapalad po tayong lahat. Sapagkat po, sa araw-araw na pakikinig natin ang banal na salita na nagmumula sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tayo po ay may natututunan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? At bakit nga po ba tayo balik-balik dito? Ano nga po ba ang drive na nagde-drive sa atin para tayo to keep on coming back? Para tayo bakit kailangan bumalik dito? Sapagkat nga po, merong espesyal na kaganapan sa ating buhay na ating nararamdaman at nakakamit. Amen po ba doon? Amen. Sapagkat po hindi lahat ng bagay ay pwedeng material ang ating hinihiling. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay maaaring kasiyahan lang ang ating hinihiling. Alam ko po, meron pa pong higit na malalim na kahilingan na tayong minimithi.
Ngunit sa anumang kaparaanan, kung ito po ay ating dadamahin sa araw-araw po ng ating buhay, hindi man natin hinihiling, ito ay ating nakakamit. Amen po ba doon? Naniniwala po ba kayo doon? Opo, kung minsan nga po, hindi pa natin nasasabi, ipinagkakaloob na. Amen po ba? Yes. At alam niyo po ba, kung paano pong nagbahagi si kapatid na Belia sa kanyang mga pinagdaraanan? Alam niyo po, permission to say na mag-share ng konting-konti lang sapagkat po last Saturday, nung pong nakaraang pang Biyernes pala, pero po nung Biyernes, nung isa pang Biyernes, ako po ay umattend ng gawain. Subalit nung pong kami umuwi na, hindi po ako, wala tayong practice noon, di ba? Umuwi na po kami. Subalit may konting pain na po akong nararamdaman sa aking kanang leg hanggang dun sa tuhod. Nung po ako'y dumating sa amin, inalis ko po yung aking knee-high at hinaplos-haplos ko. Sa maniwala po kahit sa hindi, totoo po. Kung paano sinabi ng kapatid na Belia, hindi na siya makalakad. Ako din po, dinanas ko yon. At meron pong ilang kapatid dito na nasaksihan yung senaryo na yon, na talaga pong sabi ko, tatay, bakit hindi na ako makalakad? Nag-aalala po ako bilang tao. Sa bilang tao, andun po ang pag-aalala ko. Sa pagkatao nga lang po tayo minsan yung kuminsang konting sakit, nagiging malawak na yung ating kaisipan kung ano-ano na naisip natin. At hanggang kinabukasan po, Sabado, hindi rin ako nakattend sapagkat hindi na nga po ako makalakad. Monday po umattend ako, ayoko pong Saturday pala, umattend din po ako ng morning, umuwi din ako, Monday umattend po ako. Pero po gaganyan-ganyan ako at napakamasakit po. Subalit andon po ang matibay at matatag na pananalig ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Kaya po ngayon, ito po ay naulit na muli noong Thursday. Hindi na naman po ako makalakad. Akala ko po ay talagang hindi ko po maiano yung paa ko. Subalit, buhay ang Diyos. Alam ko po, sa bawat pagtawag ko sa Kanya, kung paanong ito ay nadadama ng iba kong kapatid dito, na kung paanong kami ay pinakikinggan niya, naniniwala po ako, kayo din ay pinakikinggan ng Diyos Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon nga po, bagamat may konti-konti lang, pero inaangking ko po, kiniklaim ko na po ito, na hindi niya po papabayaang, hindi ako makalakad upang hindi makaganap sa gawain ito. Kanina lang po, iingkod-ingkod ako, pero buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos, eto po ako sa inyong harapan. Matatag na nakatayo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At naggalak po ako doon sa ibinahagi sa atin ng kapatid na Ophel, na sa matatag niyang pananampalataya sa Panginoon, ay hindi man po siya nakasuot ng uniform bilang alagad, ay nakagaganap po siya sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ano pa nga po ba ang inyong kahilingan para sa Paskong darating? Ano po ba yung mga espesyal na kahilingan na nais niyong makamit? Bakit nga po ba pilit at pilit tayong andito para sa isang kahilingan? Meron po ba sa inyo? Meron po ba kayong mga espesyal na kahilingan? Ibahagi nyo naman po sa amin. At para po sa umagang ito, palakpakan po natin ang ating kapatid para sa kanyang kahilingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Si kapatid na Lucia. One time nakita ko na po siyang tumayo at nakapagbahagi na po. Di po ba? This is your second time. So, yun po. Pag po nakikita ko siya, napaka-naive, napaka-simple niya lang po at napaka-matahimik sa isang lugar. Subalit damang-dama ko po ang kanyang pananambitan. Kaya po palakpakan natin ang buhay na Diyos at marinig natin kung ano ang kanyang espesyal na kahilingan sa Paskong ito. Magandang umaga po sa hapong ito sa inyong lahat. Alam niyo po, kung tutuusin, dapat po wala na akong kahilingan sa buhay. Pero nakikita ko po araw-araw, kailangan pa rin
Kasi po, ngayon, nagsasuffer po ako ng matinding karamdaman. Ako po yung naopera ng colon cancer at saka ovary. May 2 years ago na po. Yun lang po, dapat ko nang ipagpasalamat sa Diyos. Pero nandito pa rin po ako buhay pa rin ako, kaya may kahilingan pa rin po ako. Unang-una po, sana mapatawad ako ng Diyos sa lahat ng mga pagkakamali ko, sa mga pagkukulang ko at pagkakasala ko. At saka po, gusto ko pong maayos lahat ang mga bagay-bagay sa pamilya ko kung papayagan niya po. And at the same time, kung ano po ang kalooban niya, tinatanggap ko po ng maluwag sa puso ko. Ang importante po, yung mapatawad niya ako at maging maayos naman ang buhay ng pamilya ko. Yun lang po. Maraming salamat po. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Lucia. Hindi po ba? Napakabuti ng Diyos. Tama po yung sinabi niya. Tingin lang po natin sa Kanya, ano pa nga po ba ang mahihiling niya, parang nasa Kanya na nga din pong lahat na. Subalit hindi po pala sa material na bagay lang natatapos ang buhay ng tao. Hindi lang po pala doon tayo nagiging kontento, sapagkat kung minsan, minamarapat ng Ama na mag-suffer tayo ng mas matindi upang higit tayong maniwala, manalig sa Kanya. Lagi natin siyang tawagin, lagi natin siyang hanapin upang ang kapatawaran niya ay ating kamtin. Kung minsan po kasi, kailangan pang magkasakit tayo. Kailangan pang dumanas pa tayo ng karamdaman para lang natin siya maalala. Ganun po ba kayo? Meron po bang ilan sa inyo dito noon? Para pong iisa lang ang ganon. Marami po ba sa inyo ang ganon? Opo, hindi po ba? Kung minsan nga po, kanya tayo andito Di po ba? Dahil po nabalitaan natin, doon pala kami nagpapagaling, tara pumunta tayo doon. Di ba? Di po ba? Pumunta tayo doon kasi bakit yun ang kapitbahay namin, nagpunta na doon Hindi makalakad, doon umuwi, nakalalakad na Di ba? Parang ganun po. So, doon po lang natin siya biglang naaalala, pero po from time to time, from day to day of our lives, hindi po natin siya naaalala. Amen po ba doon? Yes, lalo na po kapag tayo ay well-off sa ating buhay. Ano po yung well-off? Yung pong may kakayanan. May kakayanang gumasta, may kakayahang bumiyahe, may kakayahan sa maraming bagay. Hindi po natin siya naaalala at hindi nga rin po natin naaalala na siya ay pasalamatan sa kung anumang kakayahan meron tayo sa ngayon. Subalit, kung minsan po, niloloob niya na merong maganap sa ating buhay upang doon siya ay ating makilalang lubusan. Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ng malakas ang buhay na Diyos. Yes. So, ano pa nga po ba ang Christmas wish? Meron po ba kayong Christmas wish na very special at masyadong wish na wish mo ngayong Paskong darating? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na Aida. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa inyo po at kay Apo Conching po, sa lahat po ng bumubuo ng Samahang Divine Mercy. Maraming salamat po. Naglakas loob po akong tumayo dito para po makapagpasalamat ng taos-puso sa pinagkaloob niya kay Tatang at sa lahat po ng pamilya kong nagkakasakit na nagkakaroon ng kagalingan. Ngayon po, ang special na wish ko, si Tatang po, pahiramin pa po niya ng kalakasan at kagalingan. Yun po ang hinihiling ko sa Panginoon ngayong Pasko.
At totoo po na tayo pagka tumawag sa Kanya ng tao sa loob natin, lahat ng pagsubok, lahat ng pinagdadaanan nating pagdalisay, isang kisap mata ho, ibibigay sa atin ang ating mga kahilingan, lalo po halimbawa may darating tayong mabigat na pagsubok sa pamilya natin. Sa mga anak po, ang dipermera, hindi po nila batid na mas malayo sila. Andito ang pag-aalala natin, ang kalakasan nila, kagalingan, at lahat ng kanilang dinadala. Tayo pong mga magulang ang nag-iintindi lahat. Sa patnubay po ng Ama, lahat po ng hilingin at idulog ko sa Kanya, pinagkakaloob po niya sa akin. Kaya taos puso po ang aking pasasalamat na ngayon po, maisasabi ko po sa lahat na mahal po niya tayong lahat. Dahil po sa pag tayo ay nagkukulang, bagamat po hindi pa tayo ganong kalalim, lalo na po ako, hindi pa po ganong kalalim at ganon po ang aking nagagawa dito. Pinagkakalooban po niya ako lahat po ng aking hilingin, lalo na po sa aking pamilya. Pinagkakalaob po niya. Maraming salamat po. At sana po patuloy po tayong magkaisa, maski ho hindi po ako madalas dito. Pero ang mapagmamalaki ko po sa inyo, maski nasa bahay lang ako, ang mga apo ko, natuturoan ko pong mag-orasyon paggabi bago matulog. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po. So, napakasarap madama ng isang ama, ng isang magulang, ang wish ng isang anak. Amen po ba doon? O, wag ka na pong umiyak, talaga lang pong ganon. Di po ba? May talaga pong may anak na mapagmahal at saka po, pero lahat naman po ng anak ay mapagmahal. Ayun pa daw yung isa. Opo, mapalad po kayo. Mga kapatid, sadyang hindi nyo po alam ang pinagdadaanan ng mga alagad. Opo. Pero po kapag ka nakatayo na dito sa harapan, wala po kayong madidinig kundi ang mapakamahal ako ng Diyos. Amen po ba doon? Mahal na mahal ako ng Diyos. Hindi niya ako pinababayaan. Amen po ba doon? At ang susunod ko pong tatawagin ay sobrang mapakamahal ng Diyos sapagkat matagal-tagal din po siyang nagdanas ng kanyang karamdaman. Matagal-tagal din po siyang nalumbay sa loob ng bahay nung panahon na siya ay nasa isang pagdalisay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Tita Pearl. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, bigyan ko lang po ng isang maikling introduction. Noong pong payak pa ang gawain, siya po ang photographer, siya po yung kumukuha ng bawat kaganapan dito. Tapos po, naging high-tech na yung gamit. At ayun nga po, meron pang cam, may video pa ngayon po, naka-internet na. At isa po siya sa grupo ng IT team. Subalit, dumanas din po siya ng matinding pagdalisay sa buhay. At may mga pagkakataon na kung 1-2 linggo, hindi siya nakararating at nakagaganap sa dambana. Subalit sa pagkakataong ito, pakinggan po natin kung ano ang kanyang Christmas ways sa Paskong darating. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At muli po'y pinapupurihan ko ang Ama. Sa kabila po ng medyo malamig ang konti ang panahon, nandito po kayo, tumugon po kayo sa paanyaya ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kahilingan. Ako po meron nga po akong narinig na nagbahagi dyan. Sabi po wala na raw po siyang mahihiling sa Ama. Ako din po gayon din. Halos wala na rin po akong mahihiling sa Ama dahil sa kabila po ng pagdalisay ay damang-dama ko naman po ang kanyang pagmamahal. At sa bawat pagdalisay po, marami po akong natututunan aral. Unang-una po ay ang Panginoon kung paano po kumilos sa aking buhay. At iyon po ang isang pinasasalamatan ko sa gawain ito
sa katulad nga po namin na masasabing wala naman po ikinabubuhay. Eka nga po salat, wala pong pampadoktor. Kaya po, ang lahat po ng aming karamdaman ay wala po kaming inaasahan kundi tanging ang Ama. At salamat po sa mahal na Apo Conching na nagbigay daan, ginamit ng Ama para sa aming lahat. Na tunay nga po na pagpagagalingin ka pa ng Diyos, kahit po mahirap ka, kahit po wala kang salapi, kahit hindi ka magpadoktor, pag ginusto niyang pagalingin ka, gagaling ka. At muli po ay nakatindig ako sa inyong harapan na patotoo po na ang pagkilos sa akin ng Diyos ay talaga pong buhay na buhay. Hindi lamang po sa karamdaman, sa pang-araw-araw na buhay, talaga po ang Panginoon ay lagi po namin kasama. At ang isa ko po sana nakahilingan, bagamat po nasabi ko sa inyo na sana po ay wala na po akong mahihiling sa Kanya, ang isa ko pong kahilingan ay ito sa Panginoon. Sana po ay wala na pong Tupperware sa atin, lalo na po sa mga lingkod niya. Ano po yung Tupperware? Yung po bang sobrang kaplastikan? Ang gusto ko po ay sa bawat lingkod, taga-sunod man, lingkod din po yan, na nakadama ang Ama. Mga kapatid na kasama naglilingkod sa iba't ibang sekta, yung katotohanan po, sapagkat yun po ang gusto ng Panginoon. Kasi po pagka pananatilihin natin sa ating puso yung pagiging Tupperware, napakahirap po nun. Patuloy at patuloy po tayong magkakasala sa Diyos. Ang Tupperware po kasi pagka po daw yun ay nakagat ng daga, maaari po uling palitan ng kumpanya. So, ibig sabihin po nun, mas lalong titibay ang pagka-plastic. Kaya siguro po mas mainam na yung kahit na pinakamumurahin lang sa lahat, na pag nabasag na, wala na, kakalimutan ng lahat. At yun lang po ang kahilingan ko sa Ama. Maraming salamat po't magandang umaga. Parang ang hirap kong i-explain. Parang bigla po akong nag-isipan. Pero po maganda yung kahilingan niya. Ito po ay sa tanggapin natin at sa hindi. Sa aminin natin at sa aminin natin at aminin pa rin natin sa ating sarili. Totoo pong nagaganap ang kaplastikan. Amen po ba doon? Amen. Kunyari sinasabing, love you. Yes, Lord. Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Amen. But deep inside, pagtalikod niya, paano naman Di po ba ganon? Pero po wag natin bigyan ng masamang kulay ang ating kahilingan ng kapatid na Pearl. Wag po nating ipagkasala sa ating sarili at wag po nating ipagkasala sa Panginoon. Sapagkat totoo po yun. Kahit po kahit sa anumang organisasyon, kahit saan pong anong samahan, kahit po sa hindi samahan, ang kaplastikan ay nagaganap. Amen po ba doon? Subalit, kapag po ang Panginoon ang nanguna sa atin, tama din yung sinabi niya, mumurahin mang plastic kapag nasira na, itatapon na, meaning to say, itatapon na din natin ang kaplastikan sa ating buhay. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yes. Di po ba? Yes, Mami, di ba no? Oo. Yun na lang madaling mapunit na yun. So, orokan. Yun. Pero totoo po yun, huwag niyo pong ipagkasala yun. Isang patunay lang po, ang sabi ng kapatid na Lucia, wala na siyang mahihiling. Sabi ni kapatid na Aida, wala na rin siyang mahihiling. Di po ba? Sabi ng Tita Pearl, wala na siyang mahihiling. Sabi ng anak na Kati Chico, wala na rin siyang mahihiling. Subalit, meron palang PS, bagaman po ekat na sabi ko man na wala na akong mahihiling. Ang hihilingin ko lamang po, isang patunay lang po na tayong mga tao ay walang kasiyahan.
Hindi po sa hindi kasiyahan niya ng kapatid na Pearl, kundi po yun ay damdamin niyang isang pagtutuwid para sa ating samahan. Amen po ba doon? At para po doon sa amen na yan, palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Yes. Sadyang kay buti ng Ama, kay dakila niya, tayong anak niya ay inakay sa dambanang ito upang dito'y matutunan natin ang ganap at totoo, upang sa tuwin na siya ay sambahin, upang dito nga kung paano ang Panginoon ating nadarama sa ating buhay at kung paano naman natin siyang pasasalamatan, isasiwalat natin ang buong kaganapan na mula sa Kanya na ating nakamtan. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para sa kapatid na Esting po. Ama, ako po ay inaw mo sa dambanang ito upang magpatuto ng aking nararamdaman. Salamat po. Gabayan mo po ako, Ama, ng aking mahihayag ang tunay na salita. Salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. Unang-una yung ating mga alagad at ang ating mga kap, ang ating si Apo Kunching at ang mga kasamahan kong umaasa na sana ay mabigyan din sila ng kahit konti man lang na wisik ng ating Panginoon. Kasi po, kanya ako nabanggit ito, ako hindi pa rin nakakasiguro sa buhay ko. Ako po ang kapatid ninyo sa pananampalataya na si Esting Lontok. Meron na po akong edad na mag-80 po ako sa 14 ng Marso. Salamat sa Ama ang ibinibigay niyang bonus sa akin sapagkat inaasahan kong sa aking mga gawain lagi niya akong pinapatnubayan sapagkat akin naniniwala sa Ama sa kanyang salita. Sabi niya, ako ang Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. Ang sino mang nagmamahal ay kakamtin ang buhay na walang hanggan. Ang pagmamahal, laganap yan kung talagang susundin natin. Ano lang bagay, pag nagnasa ka, pag-ibig yan, pagmamahal. Huwag tayong maging plastic tulad ng sinabi nga kasi hindi kaila sa buhay natin na tayong mga nilalang malimit pag nakuha ang kanyang gusto ay Diyos ka na muna riyan. Kaya po ako sa aking pakikinig pinag-aaralan ko sa aking sarili yung mga tema ng sinasabi. Ako po hindi banal, hindi ako naninira ng kapwa ko. Kung hindi, yun lamang dalawang bagay na sinabi ng ating Diyos Ama. Ako ang Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. Ang pag-ibig ay ilagay sa puso mo. At ang pagmamahal. Kailan inibig mo at minahal ang kapwa mo, iyan ang the best sa lahat. Kung ikaw plastic lang, nakikisamba-samba ka, nagsisimba ka, at pag uwi mo sa bahay meron kang pamilya, hindi nakapagsaing, ano ba naman yan? May kurot pa yan. Kung anong pangit na salita ang sasabihin sa anak. Yun po ba kaya sa pagpunta mo sa dambana para makipag-liig ka sa ating Panginoon, dapat po kaya yun? Isang pagtatanong lang sa ating lahat. Siguro po
tayong lahat na nandirito, ang nasa natin, humihiling tayo ng kagalingan. Dahil ito'y damba ng kilala na bawat pumunta rito ay napapagaling sa pamamagitan ng ating Apo Conching na pinagkalooban. Sana ako hindi nangangaral, mga kapatid. Sinasabi ko lang, ang damdamin ko. Magwa-80 taon na ako. Ako yan ang pinag-aaralan ko sa aking sarili. At kitang-kita ko naman ang nangyayari sa buhay namin. Ang mga anak ko ay masuno rin sa akin at maging sa kapwa, wala pa akong nakitang pangit na pakikitungo. Kanya ako, mga kapatid, sa sinasabi ko ito, totoong-totoo, walang halong plastic. Marami na akong nakasamang mga mananampalataya. Sapagkat una, meron kami nakasamang mga madre. Kasama ako ron. At kami kay Chris kagabi-gabi. Bumabasa kami ng Ebanghelyo para italatag sa mga kapatid nating mananampalataya. Kanya ako, mga kapatid, ito'y sinasabi ko lamang, halos hindi natin gustong mapalta rito na tayo'y makinig. Yun ang daan. Ang pinaka-original dito, pag gumaling na, wala na yan, just ka muna riyan. Marami kong gawain Inuuna na niya Antimano yung kapakanan ng kanyang material na bagay. Yun naman hindi rin naman masama. Una lang, maalala mo ang dakilang Ama. Bago ka lumakad, paghakbang mo, maintindihan mo ang pupuntahan mo. Karamihan sa atin kung minsan tulad ng dambanang ganito, wala naman dyan yung siya, hindi naman kakuan yun Hindi magkukross. Dahil napupulot din sa mga nag-aaral din tulad natin na ang pagkukross, hindi raw maganda. Ang Panginoon, tinandaan niya lahat yung Kanya. Kinurusan siya noon. At yung mga bahay na nilagyan ng cross. Hindi kinuha nyo, hindi nilusog naman sa mga tao. Kanya ang cross, pinakita rin ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagtubo sa atin, mga nilalang. Ako kasi hindi ko na pakakahabaan sapagkat matatagalan akong magsalita Baka hindi gaano maunawaan. Sasabihin nila, ano kaya ibig sabihin nito? Pero tandaan ninyo mga kapatid, yung sinabi ng ating Diyos Ama, ang Diyos ay pag-ibig, dakila, at pagmamahal. Ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng sarili mo. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lamang po ang aking masasabi. At maraming salamat, Panginoon. Pinagkubayan mo po ako sa mga oras na ito na hindi man palain ako. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Esteng. So, ang Christmas wish niya po pala ay pag-ibig. Naalala ko na po, tatay, the first time na tumayo kayo dito, yan din po ang binahagi nyo, pag-ibig. Amen po ba doon? Tama po ba ako? Yon. Excited na po ba kayo para bukas na Christmas party natin?
Opo, isa ako sa excited sapagkat ito po ay pangkalahatang Christmas party. At para po bigyan tayo ng malinaw na pag-uulat para sa buong kaganapan bukas, tinatawagan ko po ang kapatid na Marie at sa kalooban po ng Ama after kapatid na Marie, nais ko pong tawagin ang Mami Beth para sa isang maikling Christmas wish, although hindi man marahil sa kanyang sarili, ay sa pangkalahatan. At nais ko din pong marinig sana sa kalooban ng Ama ang Christmas wish ng Mother of the House. Pansamantala, ito po muna ang Secretariat ng Kapatirang Divine Mercy, si kapatid na Marie. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Excited na po ba tayong lahat upang pagsaluhan natin ang Christmas party bukas? Amen. Sige po, ibibigay ko lang po yung mga detalye para po alam natin lahat ang ating gagawin para pagpunta natin doon, walang hassle, kundi enjoy tayong lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin muli ang buhay na Diyos. Ang nakalagay po sa program, ang tema po natin ay magkakapatid sa Espiritu. Magkakapatid sa Espiritu Santo, magmahalan totoo. Iyon po ang tema ng ating Christmas party. Ibig pong sabihin, magmahalan tayo, wala na po yung Tupperware, tanggalin na natin yun. Sabi nga po, disposable na lang, para pag nasira, tapon na talaga, wala nang palitan, panibago na naman. Amen po ba? Okay po. Bali po, yun nga po, mag-uumpisa tayo ng 10 o'clock po, dadali na ron po yung mga naka-assign sa bawat, halimbawa po sa tagasunod, si kapatid na Marcos, kung sino yung naka-assign na magluluto ng pagkain, 10 o'clock po, kailangan nandoon na para iaayos po ng kapatid natin Johnny. Sa lahat po ng naka-assign sa chapter, sa alagad, sa CAPS, at saka po sa mga tagasunod, yung pong naatasan ninyo na magluto ng pagkain, kailangan po is 10 o'clock, nandoon na po, para po hindi tayo maghahol ng oras at para makapagsimula tayo ng tamang oras na alauna. Ngayon po, ang nakalagay po sa program is 11:30 to 1 o'clock, iyon po ang simula ng ating pagkain. So, kailangan po, bago mag 11:30, nandun na po tayong lahat. Huwag po nating sanayin yung kasabihang Filipino time. Kailangan naman po maging American time tayo. Lagi tayong nakasharp sa oras. Kasi po, iba na nga po tayo. Nasa kapatirang Divine Mercy na tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bali po, binigyan lang po tayo ng allowance na 10:30. Kailangan papuntan, makasunod na tayo doon para po pagdating ng 11:30, nandun na po tayong lahat. At nakaupo na po tayo sa designated seat na i-assign sa atin ng mga CAPS na halimbawa po kasi kung doon yung puro tagasunod, dito yung mga alagad, dito yung chapter, dito yung CAPS. Para po sa pagkain, hindi po magkagulo-gulo sa food serving. Alam nyo po kung saan yung tapat nyo. Amen po ba yon? Kasi po lahat po gusto ng ating Panginoon maayos. Gusto niya lahat tayo masaya. Yun po. Tapos po, yun pong magdadala ng mga exchange gift. Nandun po ako sa information sa unahan po. Bawat po may dala ng gift, ibibigay sa akin kasi po ililista ko yung pangalan nyo. So, ibig sabihin po, pag may gift kayong binigay sa akin, may number kayong bubunutin sa isang box. Para nun, sigurado na may kukunin kayong exchange gift nyo. Ibig sabihin, pag wala kayong numero, wala kayong dalang regalo. Amen po ba? Maliwanag po ba yon? At saka po yung exchange gift natin, worth 200 pesos. Subalit nga po, minsan, hindi naman natin nasasakto ng 200 kasi minsan may lagpas. Pwede pong lumagpas, wag lang kulangin. Amen po ba? Kasi po, may mga senaryo na pag sinabing 200, sinasama pa yung presyo ng pambalot para maging 200. Wag naman ganon. Christmas naman ngayon eh. Kailangan masaya tayo. Amen po ba? Kasi minsan, may iba na yung regalo nila mahigit 200. So, parang masaya din sila kung makakita rin sila ng ganong regalo. Eh kung mas less than dun, parang malungkot siya. Kaya, para hindi tayo malungkot, sabi nga, kung ano ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa kapwa mo. Amen po ba? Kaya po, hindi baling lumagpas ng konti sa 200, wag lang kukulangin sa 200 ang ating exchange gift para lahat tayo masaya. Yun po. Ngayon po, pagkatapos po, ando na tayo, 11:30, babasbasan po ang pagkain natin sa pamumuno ng ating Mother of the House para pasimulan ang handog sa dulangan upang kumain na tayo. At habang kumakain po tayo,
hanggang alauna po yon, binubunot na po, tinatawag na namin yung number nyo para habang kumakain hindi na-aaksaya yung oras, kinukuha nyo na po yung exchange gift nyo na nabunot nyong numero. Ayun po. Pagdating po ng eksaktong alauna, doon na po mag-uumpisa ang program. Sa program naman po, pangungunahan po ng panalangin ni kapatid na Ana, susunod po doon yung community song. Tayong lahat ng kapatiran, Divine Mercy, kakanta po ng isang Christmas song. At pagkatapos po noon, doon na po mag-uumpisa ang excited. Yung pong bawat presentation ng bawat grupo, ng mga CAPS, ng mga alagad, ng chapter at tagasunod. Kaya po mag-i-enjoy tayong lahat. Ibigay na po natin yung best natin bukas dahil minsan lang naman po maganap ang Christmas party every year. At ngayon lang din po naganap sa buong taon na magkasama-sama tayong lahat. Para po maramdaman natin ang tunay na diwa ng Pasko, yung pagmamahalang totoo ng kapatiran. Amen po ba? Alisin na natin yung Tupperware. Pangit yun eh. Kailangan din na natin dalhin yun. Ngayon po, yun nga po. Ngayon yung sa pagkain po pala, liwanagin ko lang, kung may mga kasama kayo, iyan nyo po doon sa naka-assign sa inyo sa pagkain para kung mag-additional kayong dagdag para doon sa kasama nyo. At kung gusto nyo din po siyang makasali sa exchange gift, pwede rin po siyang bumili ng dala niya exchange gift. Kung hindi naman po, okay lang din po yun. Ganun po. Bali po ang mangyayari sa ating program, meron pong presentation, meron po tayong mga parlor games. Every rotation, may 2 parlor games, may 2 presentation, may raffle po. Yung raffle naman po na yon, ibang number din po yon. May mga raffle kung pala rin po tayong makabunot na manalo, swerte po talaga tayo, ano po ba? Yung pong mga, sa mga palaro po yon, bawat po game, magkakalaban po lagi ang CAPS, alagad, tagasunod at chapter. Para po masaya, di po ba? Kaya po kung napili kayong isa sa sasali doon, i-grab nyo po yung opportunity, huwag kayong mahiya kasi nagmamahalan nga po tayo. Yun po hindi dapat tayong mahiya, kundi pakita natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Amen po. Ayun na po, okay na po. Tsaka po pala, yung gagamitin nating kainan, sinabi na po doon sa mga namamahala sa inyo na disposable. Para pagkatapos, alis na tayo, wala na tayong hugasin, wala nang pahihirapan. So, magdadala ng disposable glass, cup at saka po fork and spoon. Yun po. Tapos po, yun na nga po, nag-umpisa. Ngayon po, bibisita rin po sa atin ang ating Reverend Father Pete Sinson para magbigay ng pamaskong mensahe sa atin. Tapos po, yung last part po ng program natin, siyempre po, hindi mawawala ang banal na espiritu na pamaskong mensahe sa atin bago tayo maghiwa-hiwalay. Ngayon po, mga kapatid, yung pong damit na pag-usapan na para lahat pair, basta white po. Pwedeng white t-shirt, white blouse, white polo, o white long sleeve. As long na kung saan kayong maligaya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, mga kapatid, bukas po, mamaya po, matulog kayo ng maaga para bukas, maaga kayong makagising, excited na po. Kasi po, kung late tayong darating doon, haggard tayo, papangit tayo. Hindi natin alam kung ano na nangyari. Kung maaga tayo doon, at least relax na relax po tayo. Di po ba? Yun na lang po at magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Maraming salamat po. Yun po ang ating secretariat, si kapatid na Marie. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Talaga pong secretariat, nakalimutan niya lang yung tema ng ating program for tomorrow. Anyway, excuse na po. Kasi po, kakagaya ko, excited din siya. Amen po ba doon? Amen. Gaya po ng nabanggit ko kanina. Saan po ang venue? Tama, sa 7J po, dito po yun sa may Dalayap. Yun po. Second question po, nabanggit po yung disposable na gamit. Sino po ba ang magpo-provide doon? Per kawan po, kung sino po yung namumuno, ayon. So, kung meron pong namumuno sa inyo, yung pong namumuno sa inyo ang magdadala ng disposable na gamit. Siyempre po, para naman hindi siguro maging mabigat, nasa pag-uusap na po ng buong grupo yon, di po ba? So, para po walang mabibigatan, ang lahat ay magagaangan. Amen po ba doon? At sabi ko nga po kanina,
hindi ko palalampasin ang pagkakataon na marinig natin ang isang Christmas wish ng aming inang pastol. Alam ko pong marami na siyang natanggap na kamit sa kanyang buhay, pero alam ko po kahit papano, merong special wish siya para sa ating lahat. Palakpakan po natin ang aking inang pastol, si Mami Beth. Salamat pong muli, amin dakilang Ama, sa araw na ito, na muli ang mga piling anak mo ay inakay mo upang makapiling mo at maipadama mo sa kanila ang ganap na pagmamahal. Na bilang Diyos namin na sinasamba, ang pagmamahal na ito ay patuloy mong ibinabahagi, walang pinipiling oras, walang pinipiling araw, walang pinipiling panahon, kundi sa bawat sandali ng aming buhay, ang pag-ibig mo ay walang sawa mong ipinapadama. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Panginoon. Tito Alan. May kopya po ba kayo ng Let There Be Peace on Earth? Wala. Let there be peace on earth and let it begin with me. Wala. Okay po. So, katulad po ng mga kapatid kong nagbahagi, nung ako'y wala pa dito, marami akong wish, lalo na pag halimbawa magpapaskong ganito. At ang wish ko po ay laging nakasentro sa mga pinansyal na bagay, material na bagay. Subalit nang ako po'y makarating sa Panginoon, sa dambanang ito, nawala na po yung karamihan nun. Siguro po mga 99%. Nawala na. Kasi nungalingan naman po kung sasabihin natin na ay wala na akong interes sa material na bagay. Sapagkat ang material na bagay, kailangan din natin yon, hindi po ba? Ang pera kailangan natin. Sabi nga po, ang pera ay hindi devil or hindi evil, kundi ito'y nagiging evil lamang kung ito ay ating masigit na pinagpapahalagahan sa ating buhay. Bakit po nawala na yung malaking porsyento ng aking paghahangad sa mga material na bagay? Sapagkat natutunan ko po sa loob ng dambanang ito ang magkaroon ng contentment sa buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng contentment? Yung meron ka ng kasiyahan. Ano man yung tanggapin mo, malaki man o malaki, mayroon kang contentment sa buhay mo. Hindi po katulad nung dati na meron na, naghahangad ka pa ng mas marami. May pera ka ng hawak, naghahangad ka pa ng mas malaki para magamit mo sa iyong sariling kapakanan. Ngayon nga po ay nawala na po yung masyadong paghahangad sapagkat nagkaroon na nga po ako ng contentment sa buhay ko. Ano pa nga po ba ang mahihiling mo kapag ikaw ay nasa Diyos na? Hindi naman po nyo kailangang magnilay. Hindi naman po kailangang magdetalye kung ano yung mga kahilingan mo. Sapagkat ito po ay batid na ng ating Panginoon. Hindi man tayo magsalita, alam na po ng Panginoon kung ano po yung mga kahilingan natin sa Kanya. Sapagkat ito'y nabanggit ko na sa inyo noon, kung natatandaan ninyo, ang isa po sa katangian ng ating Panginoon, siya po ay omniscient. Ano pong ibig sabihin? Batid niya ang lahat ng bagay. Tanging siya lamang ang makababasa ng laman ng ating puso't kaisipan. Kaya't magpakatotoo lamang po tayo sa Kanya, ano man ang laman ng ating puso't kaisipan, kusa niyang ibibigay. Sa tamang panahon, sa tamang oras, ibibigay po iyan ng ating Panginoon. Ang hinihiling ko na lang po sa Panginoon, wala na po kasi yung mga kahilingan pansarili eh. Amen po ba? Kapag nakilala mo na ang Panginoon, sapagkat siya na po ang mag-aalaga sa iyo. At isa pong napakalaking benepisyo nang naging ganito na po yung tinanggap ko sa Kanya. Dati po ako warrior din po ako Yung pong 4 na anak ko na yan, isa-isa ko po iyang inaalala paggabi. Kasi nga po malalayo lahat sila sa akin Kaya hindi ko na po alam kung ano na po yung nangyayari sa kanila. Pero, subalit, sabi nga ng Espiritu, sila na po yung nagpapatotoo. Ayan po, yung anak ko po tumindig kanina. Sila na po yung nagpapakatotoo na nararamdaman nila yung pangangalaga ng Panginoon sa kanila bilang benepisyo sa paglilingkod ko dito sa banal na lugar na ito. Kaya mga kapatid,
Kung nais po ninyong maging ganun din po yung line of thinking ninyo, na wala na po yung mga pag-aalala sa mga anak na malalayo sa inyong piling, sikapin ninyo pong maging malapit sa Panginoon. Sapagkat siya na po mismo ang Panginoon ang magbabantay at mangangalaga sa kanila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya yung pong kahilingan ko sa Panginoon, sabi ko nga po, hindi na pansarili, kundi para sa kapwa ko na. Ito po ay ipinost ko po sa internet kahapon lamang po, tungkol po doon sa talagang kahulugan ng Pasko. Ang Pasko po, bilang tao, ay ang paghihintay ng pagsilang ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Yun po yung pinaghahandaan natin. Meron tayong mga belen, mga palamuti, at bukas po, o baka ngayon pa lang, marami na po sa inyo ang meron na pong mga ubing na kagayak, sapagkat bukas po, ihahalayan na nila yan para po sa pagdating ng ating Panginoon. Mga kapatid, masigit po sa ganitong paghahanda, paghandaan po natin yung ating puso. At iyan po ang hinihiling ko sa Panginoon, na igayak ang ating puso at ang ating Panginoon, hindi po iyan sisilang sa sabsaban, kundi ang Panginoon po, masigit po nating hilingin sa Panginoon na isilang siya sa ating puso. Ngayon, meron po akong tanong sa inyo. Paano pong sisilang ang Kristo sa pusong may karumihan? Sisilang po ba ang Kristo pag may puot kayo sa galit, may puot kayo sa inyong puso? Kung may galit kayo sa inyong puso? Kung may pagdaramdam kayo sa inyong puso? Kung kayo ay mayroong damdamin na lahat ng kamalian ng kapwa ninyo ang inyong tinitingnan, tanungin ko po kayo, sisilang po ba ang Kristo kapag ganito ang puso ninyo? Hindi po. Sa makatuwid, ano po ang dapat nating igayak? Igayak natin ang ating puso upang sumilang ang Kristo dito. So tanggalin na po natin lahat ang ating puot, galit, hinanakit, pagdaramdam, pagseselos, paghahangad sa mga material na bagay upang ang Kristo ay sumilang sa ating puso. At wag na po natin hintayin ang Pasko para isilang ang Kristo sa puso natin. Dapat po, Pasko man o hindi, maging layunin natin sa ating buhay na ang Kristo ay sumilang sa ating puso. Tayo po kasi naghihintay pa ng Pasko para tayo magbago. Hihintayin pa ng Pasko para tayo magpatawad. Hindi po dapat ganon. At ang pangalawa ko pong kahilingan sa Panginoon, magkaroon po ng kapayapaan para po lahat tayo ay masaya, payapang puso, payapang kaisipan. Alam niyo po, kung ito po ay maghahari sa bawat isa sa atin, yung peace na tinatawag, yung kapayapaan, napakasarap, napakagalak mamuhay sa mundong ating ginagalawan. Subalit kabaliktaran, paano niyo po i-describe yung mundo natin? Hindi po ba magulo? Dito lang po ba sa Pilipinas magulo? Hindi po. Lagana po ang kaguluhan. Bakit po? Dahil walang kapayapaan. At kanino po magsisimula ang kapayapaan? Sa presidente ba ng Pilipinas? Hindi po. Ang kapayapaan ay dapat magmula sa puso at damdamin ng ating sarili. Kaya po ang wish ko po ay ito. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Let there be peace on earth, the peace that I meant to be, with God as our Father, brothers all are we. Let me walk with my brother in perfect harmony. Yan po ang wish ko. Let there be peace on earth, and let peace begin in me. Kaya mga kapatid,
kung nais ko po natin na magkaroon ng kapayapaan sa ating sarili, sa ating tahanan, sa ating komunidad, sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating lalawigan, sa ating buong bansa, sa buong mundo, dapat po ang peace na yan magmula sa ating sarili. Kaya yan po ang wish ko ngayong Paskong ito. Ang kapayapaan, ang maghari sa ating lahat. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Mami. Napakaganda ng wish mo para sa ating lahat. Hindi lang po sa kakapatiran, hindi lang po para sa mga alagad, hindi po para sa mga tagasunod o pasyente man, kundi ito po ay pangkalahatan. Amen po ba doon? Paano nga po ba tayong magiging peace-loving person kung hindi ito magsisimula sa ating sarili? Paano po nating maipapadama ang kapayapaan kung sa sarili natin pamamasaysay tayong kauna-unahang maingay at magulo? Amen po ba doon? Sa halip na tayo ang pamarisan ng ating mga anak o apuman, tayo po pala pa yung mga warrior. Tayo yung mga madaling magalit, madaling bayolente, yung pang ganon. At kung ito po ay nagaganap sa ating tahanan bilang tayo ay ganon, marahil po ganon din sa ating pamayanan. Amen po ba doon? How can we expect na igalang tayo ng ating kapwa? Paano po natin ma-expect na tayo ay mahalit na ating kapwa kung tayo sa sarili natin ay hindi marunong magbahagi ng pagmamahal sa iba? Amen po ba doon? Gaya ng sinabi ni Tata Esteng, pag-ibig. Amen po ba doon? Maganda yung wish ni Mami Beth. At syempre, gusto ko din mamaya, marinig nating lahat, habang wala pa naman din po ang mahal na apo, ay madinig natin ang wish ng ating Mother of the House. But then, gusto ko po muna sanang mag-adlib, sapagkat mamaya, I'm sure, pag po natapos magmensahe o magbahagi ang kapatid na Mother of the House, sigurado po kasunod na, lalabas na po ang mahal na apo. So gusto ko lang pong i-share itong kaprasong linya na to sa inyo. Each day is just like Christmas. Every time that I'm with you, you're all I want for Christmas. And if all my dreams come through, then I wake up, it's Christmas morning, and find my stockings filled with you. Ikaw ang mithi sa buhay, makapiling gabi't araw, upang sa'yo ay di mawalay. Tangnan mo ang aking kamay. Merry Christmas, Lord. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Alam niyo po, totoong-totoo po, masarap pong magpuri sa Ama, masarap pong umawit sa Kanya. Kahit po tagibang yung boses mo, basta para sa Kanya, gumaganda ito. Amen po ba doon? Amen po ba doon? At syempre po, hindi po magaganap ang sharing portion kapag hindi natin nadinig ang pagbabahagi ng ating Mother of the House. Pakinggan po natin ang kanyang wish para sa ating lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin ka, Ama. Dakilain ka na walang hanggan. Ngayon at kailanman, ay patuloy namin nadarama ang tunay mong pagmamahal. Na sa pamamagitan ng iyong kinalugdan, kami patuloy mong nahasikan upang tumubo ang mainam na buto at ito ay mamukadkad sa aming puso at tuwirang maibalik sa iyo ng buong kagalakan na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran sa dako kong banan. Nawa po, Ama, ang mga kapatid ko at mga anak mong tinawagan sa oras na ito ay ganap kang madama, ganap kang matanggap, at matutunang lubos kung sino ka. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Hindi ko man po narinig yung ibang mga nagbahagi po kanina na nauna. Gusto ko lang pong i-focus doon sa tatlong nagbahagi. Kay kapatid na Pearl, kay kapatid na Teng, tas kay Mama Beth. Na kapag pinagsama mo, isa lang ang pwedeng gumanap nun, ang banal na Espiritu. Amen po ba yun? Bakit po? Kay kapatid na Pearl ang nais niya ipahiwatig para sa lahat, yung wish niya kay God,
yung pagiging totoo. Amen? At ang kay Kuya Ting naman, ang pahiwatig niya ay pag-ibig at pagmamahal. At kay Mami Beth naman ay ang kapayapaan. So ito hindi magagawa ng tao. Amen? Hindi magagawa ng taong-tao. Kaya ang wish ko po para sa lahat, tanggapin po nating totoo ang banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kapag wala pong mag-uulat at gaganap na mula sa banal, wala pong pag-ibig eh. Amen? Wala rin pong kapayapaan. At lahat halos plastic, disposable, hindi disposable, Tupperware. Amen po ba yun? Matibay, pwede pang i-revise, pwede pang paulit-ulit na gamitin. Kaya, habang pinakikinggan po sila, yun po yung pumapasok sa aking isip na ibinabahagi ng Panginoon. Ang tanggapin na totoo, ang tunay na banal na Espiritu na magbibigay ng liwanag, magbibigay ng pag-ibig, at gaganap ng katotohanan para sa ating lahat. Buhay po bang Diyos? Yan po ang wish ko po sa inyo. Sapagkat, sabi ko nga, masasambit ko po na hindi kaya ng tao. Alam niyo po, nais ko maging makatotohanan sa inyo. Kami po bilang mga lingkod, kahit po sabihin natin na kami naglilingkod, maire-rate ko po yung percent na ilalagay ko lang po sa 70-30. 30 pagkatao, 70% espiritu. Subalit yung 30% na yun, kapag yun po ang nanalaitay, talong espiritu eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat tao lang, tao. Sadyang lumilitaw ang naturalesa na tao at yun po ay nagaganap. Hindi mo maaari ipagkaila. Kaya, yun po yung kaukulan na ang hiling ko naman po para sa aking sarili, para sa Ama. Dahil dyan sa problema na yan, pagtibayin niya po ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ay, hindi lang po ako, tayong lahat. Pagtitibay. Although araw-araw ko pong hinihiling po yan sa Ama, na wish ko po para sa aking sarili. Nakagaya ng mga nauna kong kapatid, wala na akong hihilingin din para sa aking sarili. Sapagkat sabi ka ni Mami Beth, simula na kami natungtong sa dakong ito, nagkaroon na kami ng contentment. Dahil yung gusto namin bilang pagkatao ay ginampanan na ng ating Panginoon sa ngayon. Ginagampanan po ng ating Panginoon. Amen? At yung gusto namin doon na dapat ay hindi kami maglilingkod, kundi gusto namin daming pera, gusto namin ay maghanap buhay, gusto lang namin yon. Amen? Subalit yun po ngayon, yung gusto na yon, siguro ibibigay, itutuloy na lang ng Ama sa aming mga lahi, sa kaapu-apuhan, hanggang sa kaapu-apuhan pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yun po yung pagkakaiba, na sabi nga, mas relax yung buhay namin ngayon. Bakit? Nabawasan na eh. Nabawasan po ng pangtao na gampanin bilang taong-tao ka. Sapagkat, kung hindi po nabawasan, kapag pinagsabay mo, masisiraan ka ng ulo. Araw-araw magulo. Sapagkat hindi mo alam kung saan ka po focus. Amen? Subalit, nang kami po ay, lalo po ako, nang ako po ay naglingkod sa dakong ito, focus na lang kung ano yung gusto ni God para sa Kanya. Hindi ko kailangan makipag-commitment sa tao. Amen? Hindi ko po kailangan. Paglilingkuran ko po kayo, pero hindi ako makikipag-commitment sa inyo. Amen? Buhay mo ba ang Diyos? Sapagkat iba po ang commitment sa tao at sa Diyos. Amen? Sa tao may demand. Sa Diyos wala. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Makikita niyo po ang pagkakaiba. At, iba. Sa tao, kapag nakipag-commitment ka, mas lamang mangangarap ka. Amen? Totoo po yun. Sapagkat nakikita mo yung nagaganap sa kapwa mo. So kapag nakikita mo ang nagaganap sa kapwa mo, ikaw mismo sa katawan mo, kapag mas lamang pagkatao, gusto mo rin yun. Subalit, salamat sa Ama, sapagkat sa ngayon po, salamat sa ibinibigay po niyang pagtitibay sa bawat araw. Yun lang po, ang sa tuwin ay hinihiling ko po, sapagkat kumpara naman po sa aking anak, ipinaubaya ko na po siya sa Diyos. Amen? Sapagkat, ako na po yung nakasala para sa aking anak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, napakasarap sapagkat, sabi nga, dumaraan man ang pagdalisay, subalit yun ay kapahintulutan
at tinatanggap po namin ng may galak. Sapagkat kung wala pong pagdalisay at pagsubok na daraan, walang gagawin si God para sa buhay mo. Amen? Kung sa tuwina po, ang magiging kaganapan po ay yung kaya mo, hindi mo na rin kikilalanin ng Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, napakalinaw, ano po? Palalim ng palalim. Kaya salamat sa Ama, sapagkat sa kalaliman na yan, alam niyo po, siguro mapapansin ni Mami Beth, natutulala na lang po ako dun sa upuan eh. Amen? Sa kalaliman na gusto maabot ng Diyos para malaman ang lahat. Matutulala ka na lang, sapagkat ibinibigay na niya yung tamang kasagutan para hindi ka maagaw ng pagkatao mo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung napakasarap. Sapagkat alam ng Diyos na kailangan ko yun, kailangan ko talaga, Mami. Alam ng Diyos na kailangan ko yun, at hindi ko lang gusto, alam niyang kailangan ko, natutulala na lang po ako sa pinapaliwanag sa akin ng Diyos. At kapag napakapikit po ako, ayaw ko nang gumising. Totoo po yun. Sapagkat mas masarap namnamin. Walang sakit ng ulo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya, Ama, maraming salamat sa iyo. Sabi nga ng mahal na Apo, hindi halata sa iyo na ikaw'y namumroblema. Tumataba ka pa. Sapagkat hiniling ko rin po yun sa Ama. Na kapag ako'y nagdadala ng mga pagdalisay, pagganahin niya akong kumain. Amen? Sabi ko po sa Ama, Ama, huwag mo akong pahintulutan na magmukha akong losyang, mga yayat, nangangalumata. Kasi ikaw ang pupulaan nila eh. Alam mo naman na love mo ako, di ba? Kaya pagganahin mo na lang akong kumain. Pero wag mong pataasin ang presyon ko. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po kabuti ang Diyos. Na kapag hiniling mo, ibibigay niya. Kaya salamat sa Ama. Sabi ko nga, yung hiniling ko noon, last year, na maramdaman ko ang pagmamahal ng aking mga kapatid sa laman, nararamdaman ko na po ngayon dahil sa ipinagkaloob ng Diyos na lakas bilang pagkatao po sa mga karamdaman na sabi ko nga, ngayon lang daw ako nakita ni Mami Beth na nahagard ako at ngayon lang din niya ako napansin na may umiba daw po sa aking mukha dahil sa pagdadala ko po ng mga maraming pasanin. At hindi lang yun, si kapatid na Promise, sinatpanyo po ako. Sa totoo lang po, tatapatin ko po kayo, wala pa akong problema sa sarili ko eh. Wala talaga, as in wala. Alam niyo po, kung ano po yung hinihiling ko lagi sa Diyos, makapagtibay ako para sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi wala po siyang kulang sa akin eh. Wala po siyang kulang. Wala akong makita na kulang. Kundi, naroon yung, syempre po, bilang isang lingkod, gusto ko maging makatotohanan sa Diyos. Hindi para i-prove sa tao na kaya ko, hindi. Lahat ng ginagampanan ko po ngayon, gusto ko i-prove sa God, kay God na hindi siya nagkamali ng pagpili sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya wala akong commitment sa inyo. Kung hindi nyo man ako magustuhan, kung ayaw nyo man sa akin, wala pa akong commitment sa inyo. Ang mahalaga, mapagala ko ang Diyos kung paano siyang tumutupad sa aking sarili. Buhay po ba ang Diyos? Sa tituwi na po, sarap ng kapayapaan. Masarap ang pag-ibig. Masarap din ang totoo. Amen? Yung tatlo na yan is napakalaking sangkap sa buong pagkatao. Totoo po yun. Minsan na itanong ko na po ito sa banal na Espiritu, sa mahal na Apo. Sabi ko sa kanya, way back 2 years ago, vigil po namin yon. Hindi ko lang po alam kung maalala mahal na Apo. Mahal na Apo, paano po yung mga tao na pinag-iisipan ka ng hindi maganda, subalit ikaw na may katawan, na nakakilala sa katawan mo, alam mong totoo yung ginagawa mo sa kanila. Sino ang may kasalanan? Mas lamang po kasi nagkakaroon ng ganun na judgment ang tao eh. Totoo na yung ginagawa mo, subalit,